Ano ba ang negative issue? Paano ba namin siya lalabanan? Paano ko ba i-opposite itong nangyayari? Halimbawa, pag sinasabi, Madam Rudy, kung muna yung kumbaga, natural calamities na po yan, andun na po tayo. Andun na tayo sa words na yun. Hindi nyo rin pwede sabihin sa akin, Madam, nabasa mo dito, no. Kung anong nakikita ko, yun yung sasabihin ko. Remember last 2020, sabi ko sa inyo na animoy, maalala mo sa kapanahunan ni Moises dahil ang mga karagatan ng probinsya, hindi lang sa ibang bansa nangyari, ang karagatan ng probinsya ng Pilipinas, kahit sa Metro Manila, soon ay maging kulay pula o dugo ang dagat. Di ba sinabi ko yun, malinaw. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang dalawang malalang dilubyo na sabay nahahambalos sa lugar na ito. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. Cavite. Isang malaking aksidente ang nakikita ko na halos mga sasakyan ay matindi ang salpukan na halos maubos ang ilang buhay na nawala dahil sa tindi ng impact nito. Lalo na sa mga ambulansya, maging maingat. Isang aksidente ang napakalaki at may 3 pang aksidente maliban sa malaking aksidente na mangyayari pa lamang. Makakaranas ang Cavite sa panginig ng lupa at tubig. Ganon din ng Batangas. Matinding pinsala ang dulot nito sa lakas ng pagyanig. Pagdating sa hamon ng kalikasan, Diyos ang ating tawagin sa pangyayaring ito. Taga Cavite, uso ang panluloob at pagnanakaw. Maging maingat at huwag basta magtiwala kahit kanino, lalo na sa mga taga Bulacan at Cavite. Dahil may mga biktima ng pahahalay akong nakikita, lalo na sa Bulacan, maging maingat. At isang Bulacan sa nakikita ko na makakaranas ng lindol, pati ang Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Laging manalangin at huwag makalimot. Sa Diyos lang magtiwala at sa Kanya lang tumawag para maligtas tayong lahat. Kung ano man yun, wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya kasi mahal niya po tayo. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.